teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang likas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan kanyang ginawa. Si Yahweh ay sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dalangin ko't dalangin mo, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Glory to God. Hallelujah. Isa na namang umagang ibinigay ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng kanyang banal na salita. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Yes, purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. At muli, ating basahin muna ang memory verse of the week, Isaiah 26, verse 3 sa New King James Version. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Amen. At sa Tagalog Tagalog, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Glory to God. Hallelujah. Yes.
Glory to God, mga kapatid, bago tayo magsimula, ay manalangin muna tayo. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli. Ang iyong biyaya ay sapat na sapat upang sa aming paghahayag ng iyong mabuting balita, magkakaroon ito ng kapangyarihan. Sa tulong ng Banal na Espiritu na muli, na aming partner sa aming paglalahad ng iyong banal na salita. Mangusap ka muli at tanggapin mo ang aming lubos na pasasalamat sa umagang ito na muli ang iyong banal na salita ang siyang magandang mensahe para sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa Good Morning Jesus. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Ang bait ni Lord. Isang araw na naman ang kanyang ibinigay upang ating mapag-aralan, matuto tayo at ating maipamuhay ang banal na salita ng ating Amen. Panginoon. Amen. So, sanctification pa rin po tayo mga kapatid at ang ating titulo para ngayong umaga, sanctification is beholding the glory of God. Kukunin natin dito sa 2 Corinthians 3 verse 18. Yes. Sa Tagalog muna mga kapatid, 2 Korinto 3:18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Amen. At sa English mga kapatid, let me read it. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. 2 Corinthians 3:18. Amen. Okay. Basahin muna natin mga kapatid ang mga fundamental biblical truths about the doctrine of sanctification. First, we saw that sanctification is fundamentally internal and supernatural work of God. 1 Thessalonians 5:23-24, sa Tagalog, naway lubusan kayong gawing banal ang Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatililiin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. And then sa Hebrews 10:10 tells us that as followers of Christ, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Kaya, but most of the time, the word sanctification is referred to the progressive work of God to make a believer more like Jesus Christ. Dito sa binasa natin sa 2 Corinthians 3:18, dito ibinabahagi ni Apostol Pablo ang isang malalim na pangunawa sa buhay ng Kristiyano. Tayong lahat na natanggalan ng talukbong sa ating muka ay nagbubulay-bulay, nagmumuni-muni sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagbabagong ito yan nilalarawan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang binasa nating talata, ito ang essence ng ating pamumuhay na kasama si Kristo. Inilalarawan dito ang isang proseso ng pagbabago sa pagiging katulad ni Kristo, mga kapatid. At bilang mga mananampalataya, nararanasan natin ang biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, dinala niya tayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanag, mula sa kasalanan at kahihiyan tungo sa maluwalhating kalayaan na tayo ay naging itinuring niyang mga anak niya sa John 1:12. Ang pagpabagong ito ay hindi lamang panloob, ngunit makikita sa ating buhay habang ipinapakita natin ang katangian at kaluwalhatian ni Kristo sa mundo. Yung metaphor na contemplating the Lord's glory, ito po ay nagpapahiwatig ng isang malalim,
at sinadyang pagtingin o pagtuon sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ito isang minsanan lamang na tingin or just a glance, kundi ay continual gaze. Continuous yung ating pagtingin. So, laging nakatuon yung ating paningin sa ating Panginoong Heso Kristo. It's a deliberate turning of our hearts and minds towards Him. Itinutuunan natin hindi lang yung ating mata, kundi ang ating buong pagkatao, ang ating buong kaisipan sa ating Panginoong Heso Kristo. As we fix our eyes on our Lord Jesus Christ, we are gradually being transformed, becoming more and more like Him, bringing us closer to the image of our Lord Jesus Christ. And as we yield to the leading of the Holy Spirit, habang tayo ay sumusunod, tumutugon, at nagsusurrender tayo sa pamamaraan at pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay, tayo po ay Kanyang sinishape para po sa isang larawan ng katulad ng ating Panginoong Heso Kristo, thereby shaping us into the vessels of His glory. Kaya yung pagpapakita natin ng liwanag ni Kristo o yung kanyang glory ay nakapaloob po rito ang isang pagbabago sa ating panloob at panlabas na pagkatao na siya namang nagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo, sapagkat ang lahat ng kanyang pagkilos ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Sa pamamagitan ng ating mga pagkilos, sa ating pagpipreach, pagbabahagi natin ng magandang balita ng ating Panginoon, you see, we are inviting others also to embrace the salvation of our God. At maranasan din naman nila ang transformative love of our Lord Jesus Christ. Kaya yung ating transformation into the image of our Lord Jesus Christ is a journey. Palagi nga natin naririnig sa pag-aaral, tayo ay mga pilgrims. Ito ay isang paglalakbay na siya namang nakapaloob dito ang biyaya at grasya ng Panginoon para sa ating lahat. As we live our lives, we surrender our life to God. We allow the Holy Spirit to work in us and through us. And as we continue to behold the glory of our Lord Jesus Christ, hindi natin nare-realize we are being transformed, shining ever brightly with the light of our Lord Jesus Christ for all the world to see, for everyone to see, na makita ng maraming tao, ay meron talagang Diyos na nagbibigay ng pagbabagong buhay sa mga tao. That's why we as believers, let's embrace this transformative work ng banal na Espiritu sa ating buhay. At hayaan natin ng ating buong pagkatao ay ituon natin ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating mata sa ating Panginoong Heso Kristo. See, we need to reflect the light of our Lord Jesus Christ. We are the salt and light. Remember, di ba? Para yung maraming tao, makilala rin nila ang ating Panginoon. Kaya yung 2 Corinthians 3:18, ito'y nagpapaalala sa atin ng itong buhay natin ito ay isang proseso, nasa sanctification process tayo, na kung saan ang bawat mananampalataya ay pinababanal. Nang tayo ay napatawad sa ating kasalanan, nalinis tayo. At ibinigay sa atin ang katwiran ng ating Panginoong Heso Kristo, kaya't manatili tayo, i-preserve natin ang kapatawaran na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya natin kumilos ang banal na Espiritu at habang sinasalamin natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo, marami ang mag-iinganyo, marami rin ang mai-encourage na sila man ay lumapit sa ating Panginoon. So ano ba ibig sabihin nitong the glory of God? Ano ba itong meaning of glory? Glory, Oo. okay. Ay ka nga, itong glory, mahirap tukuyin, napakahirap, no? Incomprehensible. Yeah, alam niyo walang earthly word na talagang pwedeng mong ma-describe Oo. the awesome glory of our God.
But then we will give some definitions para sa ating pag-aaral. Okay. And of course, sa isang diwa, in a sense, mga kapatid, the glory o ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang kanyang kadakilaan. Isa yan. Yes. Kahalagahan, Word. and of course, kagandahan. Yes. Beauty. At Loveliness. marami pang mga adjective na maiuukol natin sa kanyang perfection. Mas madalas ipinahihiwatig ng kaluwalhatian ng natatanging presensya ng Diyos. Katulad ng mga tinatawag na the pillars of glory and of fire sa Exodus 13:21 to 22. O kaya the glory that filled the tabernacle sa Exodus 40:34 to 38. Kaya nga, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang kadakilaan, kahalagahan, kagandahan. At ipinahayag ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Kapag nakita natin the awesome perfection ng kanyang creation, mabibighani ka. Una ka mabibighani sa iyong katawan, create ng Diyos. Nakapagsasalita ka, may mata ka, nakapag-iisip ka ng malalim, yung mga malalalim na kahulugan, yung mga wisdom na binibigay sa iyo. Isang kagalakan na mabibighani ka sa kaluwalhatian ng Diyos na bigay sa iyo bilang creator. Naalala ko nga kapatid, wala hong aparato na nagpapaandar sa atin. Pero makita ninyo, nagsasalita tayo, kumikilos tayo, gumagalaw tayo, may salita yung pag-iisip. Diba? That's the awesome glory of God sa kanyang mga creation. And we are the special creation of our God. Kaya nga ang kaluwalhatian ng Diyos, isang magnificent biblical theme na pinag-aaralan natin. Kaya ito ina-address in every major biblical section related to every major biblical doctrine. At ang kaluwalhatian ito ay kahanga-hanga kapag pinag-aaralan natin. At napaka-importante sa ating buhay bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya. Napakahalaga nito sa banal na kasulatan na ang kwento ng Biblia ay ilang diwa ng nagbibigay sa atin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay kailangan natin ma-observe lagi, makita natin na ito'y napakahalaga sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Okay, the glory of God is the theme of the Bible. Oo Dito makikita natin habang ito binabasa natin, pinag-aaralan natin, naku, hayag na hayag po ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ano yung Hebrew word for ano? Ang Hebrew word term for glory ay kabod. Kabod. So, anong It ibig means- sabihin nito? Weight o bigat, no? Depending on its form. Kaya kung titignan natin, hindi naman isang mabigat na bagay. Ito'y mabigat sapagkat it is honorable. It is dignified, exalted, and revered. Pinahalagahan at anong tawag sa rever? Yung Ginagalang. Ginagalang. Yeah, Pag paggalang. sinabi din ho nating heaviness, ito po yung degree ng kanyang kaluwalhatian. Oo. Binawa minsan, wow, ang bigat, di ba? Ay, ang galing mo, bigat mo naman, bro or sis, di ba? Ibig sabihin, yung greatness, yaan ang ating Panginoon. Meron naman tayong Greek term for glory. Ito yung tinatawag nating doxa. No? Doxa. According to Sberry Allen, doxa in a secular Greek referred to an opinion, conjecture, repute, praise, or fame. Oo. Kaya it is also helpful na manotice natin that the glory of God is sometimes used in the Bible as May an iba't ibang adjective, paggamit. no? Oo. Sometimes a noun, mo siya noun. sometimes a verb. Pag ginamit mo naman sa adjective, tingnan natin, God is glorious. It is used as an adjective. Oo. Pag ginamit mo naman as a noun, reveals His glory. God reveals His glory. Ay, yung So glory. yung glory na yon, ang gamit naman sa Kanya, Ay, noun. noun o Pag pangalan, sinabi no? naman nating God is glorified, so itong glory naman ay ginagamit as a verb. Oo. Okay. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay tinatawag ding intrinsic. Intrinsic. Pag sinabi mo intrinsic kay natural, inborn, and inherent. At masasabi rin natin itong extrinsic, external, outward.
Ang intrinsic glory ng Panginoon refers to the inherent glory that belongs to Him alone. Siya lang. Oo, inherent. Kumbaga, Nakapaloob sa nakapaloob lamang sa Kanya. Sa Kanya lamang. Oo. Independent of His works yan, mga kapatid. He is glorious in His perfection, magnificent siya, at He is also beautiful. God's extrinsic glory is His intrinsic glory partially communicated in His works of creation, providence, redemption, and of course, consummation. Okay, purihin na pa. So even more particular po, mga kapatid, yung Triune God, sila ay nagpapakita po na talaga ng kagitingan. Nakahanga-hanga, very awesome kaluwalhatian or glory sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ang kanilang image, yung kanilang providence, yung kanilang mga pagkilos, yung kanilang kagandahang loob, ay glory to God talaga. They are really glorious. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon, tayong mga mananampalataya, ang tugon naman natin ay bigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. I-praise and worship natin si Lord at ayusin natin yung ating buhay. Because kapag tayo po ay namuhay ng isang maayos na uri ng pamumuhay na may pagsunod at paggalang, ito po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. God is glorious. Ano din naman ang maipapalit natin o respond natin sa glory ng Panginoon? Bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Purihin natin ang kanyang banal na pangalan at sa uri ng ating pamumuhay ay maluwalhati siya. So yung 2 Corinthians 3:18 ay nakapaloob dito ang the glory of our Lord Jesus Christ. Ano bang meaning ng behold? Ibig sabihin, you look, see, tingnan mo, you observe, you watch, you gaze at. Ang behold ay ginamit 1,298 times in the King James Version. It is derived from the Greek word eido, E-I-D-O, which has the literal translation of be sure to see. Siguraduhin mo na titingnan mo. Ano naman yung spiritual meaning ng the word behold? Ito naman, para sa mga Kristiyano, ito pong word na behold, ibig sabihin, tingnan mo, tumingin ka sa ating Panginoon. Fix your eyes on our Lord Jesus Christ. I-observe mo, comprehend mo, unawain mo ang panuntunan at ang mga pamamaraan ng ating Panginoon. You see? But you know what? But we as creations of God, we have a choice. Meron tayong choice whether gusto natin siyang tingnan o siya ay ating sundin, siya ay ating gawin natin ating siyang kayamanan or huwag natin siyang pansinin. To behold or not to behold. So, we have now a responsibility. And what is our responsibility? To behold, siyempre. At ating akuin na kayamanan natin ang Panginoong Hesukristo. Kasi kung ano ang iyong, para sa iyo ay importante, para kung ano ang sa iyo ay mahalaga, you behold it. Di ba? Halimbawa, meron kang isang binili na bag. Wow. Siyempre, signature, mamahalin yan. So, you behold it. Para sa iyo, isang bagay na mahalaga yun. Ngayon naman, spiritually speaking, when we behold the glory of God, when we behold our Lord Jesus Christ, nakatuon ang ating buong pagkatao sa Kanya, kayamanan natin siya. Kaya nandoon palagi ang pagtingin natin sa Kanya. Ika nga yung ating attention. Yung attention natin laging nasa ating Panginoon. Ngayon, kapag sinabi naman ni Lord Jesus, hey, people, my dear people of God, behold, nangungusap ang Panginoon, behold and see. Ganyan. Ang ibig sabihin po noon, pay attention. Mga mananampalataya, tingnan ninyo. Bigyan ninyo ng pagpapahalaga. At ano ang ibig niya sabihin yan? Yung buhay natin. Bigyan natin ng halaga ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung ating buhay sa pamamagitan ng ating taimtim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So another meaning din ng behold is pay attention. Tingnan mo, open your eyes. Marami po tayong dapat na makita na inihahayag sa atin ng ating
Panginoon. And another meaning is to look intensely. Don't just look, but look intensely. Matama mong tingnan, matama mong titigan. Huwag yung isang tingin mo lang at a glance lang. Hindi po. You see, take time. Bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng panahon upang iyong obserbahan. To look intensely. You see, ang ating Panginoon, He is so glorious. Sa totoo lang, alam nyo, kapag pinag-aralan mo pa lang yung the Transfiguration, try to look at that verses, yung mga salita doon sa Transfiguration, mamamangha ka na eh. Habang dinidescribe yung pangyayari doon sa bundok na yon, ikaw mismo, binabasa mo pa lang, mamamangha ka na eh. Diba? Dahil kasi, glorious ng ating Panginoon. And He is so white. You see, exuding with such a great holiness. Saan nang gagaling yung kanyang liwanag? Sa kanyang kalooban, sa kanyang buong pagkatao. Saan nang gagaling ang kanyang glory? Nasa loob ng kanyang pagkatao. He is so pure, He is so perfect, He is so awesome. Kaya alam niyo, ang gandang pag-aralan yung Transfiguration. Kaya bigyan pansin natin ito mga kapatid. Palagi nating bigyan ng pag-aaral, bigyan natin ng panahon to look at the glory of our Lord God, our Lord Jesus Christ, and the work of the Holy Spirit in our lives. Dito sa Isaiah 40, verses 9 up to 10. Okay. Behold, the Lord comes with might, and His arm rules for Him. Behold, His reward is with Him, and His recompense before Him. So dito po, ano ibig sabihin nito? Tingnan mo ang Panginoon. Darating siya na may kapangyarihan. Tingnan mo ang kanyang mga braso. Tingnan mo ang Panginoon. May daladala siyang rewards. Kaya dito sinasabihan tayo, look at our God. Tingnan natin, fix our eyes on our Lord Jesus Christ. So, what does the Bible say? You become what you behold. Now, this is very important. Kaya ko tayo tinuturuan ng Panginoon regarding this matter of behold the glory of God is because whatever you behold, you become. Kung ano ang para sa iyo ay mahalaga at pinahahalagahan mo, magiging ganoon ka na din. Kung ang Diyos ay matama natin talagang iginagalang, binibigyan natin siya ng pagpapahalaga sa buhay natin. Binibigyan natin siya talaga ng panahon, mga kapatid, at nakatuon ang ating buhay sa Kanya. We just don't realize this. See, the more we continue to study the Word of God, the more we become like our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi, Romans 12 verse 2, you see, we have to renew our minds. Si Jesus ang ating tingnan. Si Jesus ang matama nating, ang buhay natin, inaalay natin para sa Kanya. Sapagkat as we continue to look and fix our eyes on our Lord Jesus Christ, so hindi ho natin namamalayan, nagkakaroon ho ng pagbabago ang ating buhay. So, ika nga, every time that you look at our Lord Jesus Christ, look at Him with such great reverence, with full of joy. Praise Him, glorify Him, you see, give Him all the honor and the glory. And by God's grace, see, ito pong katotohanan ito ay tunay na magbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Kaya unang-una, tandaan po natin, yung mga believers, we all have access to the glory of God. Kaya nung sinabi ni San Pablo, but we all with unveiled face, dito sinasabi niya, na wala na po ito pong talukbong na ito dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus Kristo. And the moment we are saved, this veil was taken away. Kaya Hebrews 4:16. Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So, ang ating mga puso, umasa po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid.
ano man ang ating kinalalagyan, ano man po ang sitwasyon natin sa ating buhay, look at the glory of God. At di natin namamalayan nga, nasa sanctify po tayo, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng sanctification is beholding the glory of God. Kanina binasa natin yung that the first truth is that all believers have access to the glory of God. Pangalawa, mga kapatid, that the glory of God is the supernatural source for our spiritual transformation. Babasahin ko ulit yung the subject and main verb of the sentence. We all are being transformed. Yes. Ito pong phrases na ito ay nagpapakita kung ano ang mangyayari sa atin by gazing at, observing at, and seeing the glory of God. We as believers are unti-unti pong natatransform. Nagbabago ang ating tinatawag ang metamorphosis, di ba? Unti-unti yan, hindi naman biglaan yan. Kasi meron pang tatapyasin sa yung mga hindi kaaya-ayang pag-uugali at pipinuhin ang yung pananalita and of course, pag-aaralin ka ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. At yan ay mangyayari sapagkat yun ang sinabi niya, wala nang hadlang, wala nang talukbong sa inyong mukha at mangyayari yan sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga sinabi ni John Piper, all things are created and guided and sustained for the glory of God. So lahat ng pagbabago, lahat ng transformation na ginagawa ng Panginoon sa atin, yan ay para iluwalhati natin ang ating Panginoon because He is our Creator. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Karapatan lamang niya na mula sa atin ay mabigyan siya ng kaluwalhatian, paglingkuran at salamat na lang sa kapatawaran na binigay niya at ngayon nga ay tayo unti-unting natatransform into the image of our Lord Jesus Si Christ. San Pablo, nung sinabi niya nga, behold, ito rin po ay nangangahulugan na manimpalataya tayo. Paniwalaan natin ang ating Panginoon. Tama. Sa John 6:40, magtiwala tayo, let's walk by faith. Kasama natin ang Panginoong Hesus Kristo sa buhay natin. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Because God loves us at ang kanyang pag-ibig sa atin, walang katulad. Siya lamang ang namatay para sa ating mga kasalanan. That's why we no longer live on our own. It's now our Lord Jesus Christ who lives in us. At dahil sa pangyayari niyan, dahil sa biyayang niyan, tayo po meron na tayong bunga. Galatians 5:22 to 23, nagbago na yung ating motive sa buhay, yung ating desires, yung ating mga attitudes, yung ating affection, yung ating mga kaisipan, si ating pananambalita, ang ating pagkilos. Nagkaroon po talaga ng pagbabago. We now have the fruit of the Spirit. Katlo. Ang ikatlo, mga kapatid, true spiritual transformation takes place from the inside out. Out. Mula sa loob, palabas. Ito nga yung metamorphosis. Yun nga pala. Oo. The word transform is where we get our English word metamorphosis. Ito speaks of a total and complete change in a person's fundamental character. Ito'y pagbabago na pinakamalalim na level ng ating buhay. Nanggagaling sa kaibuturan ng ating kaluluwa, sa ating puso, papunta sa ating kaisipan, at pagbigkas natin ay wala na yung masasamang salita na magbibigay sa atin ng hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Mandin yung transformation na ito will inevitably joyfully lead us to obedience to the will of God. Okay. Kaya wala na yung mga cheapest tinatawag nating mumurahing grasya. Laging sufficiente. Wala na yung maling uri ng pamumuhay, mga kapatid. When we look at the glory of God, think of this, sige, i-vision niyo, mga kapatid. Si Hesus Kristo, I will go back to the Transfiguration. Isipin mo na lang habang binabasa mo yung Transfiguration, di ba? Andun yung glory ng ating Panginoon. Pagka tinitingnan mo siya, i-vision mo siya, isipin mo siya,
titigan mo, i-vision mo, ititigan mo. Alam mo kapatid, magiging iba ang damdamin mo. While you are studying that transfiguration, magkakaroon ng kakaiba ka. You know, deeply looking and gazing at the glory of our Lord Jesus Christ, magbabago ka eh. Kasi sino ito? Sino itong glorious ang kanyang buong pagkatao? Kaya sa pagbabagong yan, manalangin tayo, Lord, baguhin mo ako. Gusto ko tong pagbabagong ito. Ayoko na ng licentious living. Ibig sabihin, ito yung uri ng buhay na walang pagsunod sa ating Panginoon. Kasi ang buhay po natin ay mahalaga po mga kapatid. Eh, hindi ito simpleng isang bagay na basta mamuhay ka lang and then you live your life day by day. Hindi po. Ang grasya ng Diyos ay sumasa atin. Huwag natin sayangin ang grasya ng Panginoon. You know, merong mga tao, ang uri ng buhay nila, itawag nga nila wild living. Eh. Wild eh. Hindi talaga maganda mga kapatid. Hindi yan nakakapagbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. At habang ating binibehold, tinitreasure natin, ating kayamanan, ang glory ng ating Panginoon, talaga pong nagkakaroon ng pagkakaiba ang puso natin. Magkakaroon ng pagbabago. At kung sa umpisa ay hindi natin lubos sa kilala ang Diyos, hindi natin ikangay lubos na minamahal ang Diyos, magkakaroon ka ng malalim na pagkilala at pagmamahal, pag-ibig sa ating Diyos. At yung pag-ibig na yan, ang siyang magdadala sa atin ng pagsunod sa ating Panginoon. Tingnan mo na lang yung babae na hinugasan ng paa ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Luke 7:36-50. Alam mo, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa ginawa ni Lord Jesus sa kanya, alam niyo, maraming kumukutya sa kanya nung ginagawa niya yun, nung hinuhugasan niya ng perfume ang paa ng Panginoon. Pero baliwala sa kanya yun. Hindi niya pinansin yung public shame na yun na nangyari. Kasi ang gusto lamang niya ay ma-demonstrate niya ang kanyang pagkilala, ang kanyang devotion, ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Yung Luke 7:38, nakasulat. She stood behind Jesus and cried at his feet, and she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair. She kissed them and poured perfume on them. You know what? We can behold the glory of our Lord Jesus Christ. Anytime, mga kapatid, andyan ang Panginoon. Tingnan natin siya. Let us worship the awesome glory of our God. And when we do this, we do not look with our eyes, but we look with our hearts. And when kapag ang puso mo ang tumingin sa ating Panginoon, oh, I tell you, you're gonna see and experience the greatness of the glory of God. It's so everlasting. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. God is everlasting. God is infinite. And you'll be able to appreciate the work of Christ on the cross. Well, maaaring ang buhay natin, ups and down bilang mga Kristiyano. But you know what, mga kapatid? Let's stop being lukewarm to God. Huwag tayong maging complacent. Nako, andito na ako, okay na ako, ligtas na ako. Basta lagi lang ako umaattend. Ay, nagbibigay naman ako, nagsusupport naman ako. Present, kapatid, there's more to it. There's still a lot more to learn about our Lord Jesus Christ. And there is still a lot more experiences that we need to experience. And the more we know about our Lord Jesus Christ, the more we will be like Him, and the more we will love Him. It will give us joy and peace in our daily living. Do not doubt God. He is great. He is wonderful. And whatever no one saw or heard is what God has prepared for His faithful believers. And you're gonna see miracles after miracles. And when we pray to God, oh Lord, grant us more miracles, grant us more blessing, it shall come upon you, my dear people of God. Because nothing is impossible with God. So, lumapit tayo sa ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, lumapit tayo sa Kanya. And when we often look at laging nakatuon ang ating puso sa ating Panginoon, mga kapatid, there will be a powerful change in our hearts, in our lives, in our daily living. So let us go into the heart of God.
lumapit tayo sa ating Panginoon. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Yung lang ginawa ng Panginoong Hesukristo, namatay sa krus. Oh my goodness, He's so great, He's so wonderful. Siya lang ang makakakaya ng kanyang ginawa eh. Yung salvation natin, yung kapatawaran na ating kasalanan. Truly, God is wonderful. So, tingnan naman natin ano ba yung mga values and recognition or senses ng the glory of God. You see? So, the Bible uses glory in multiple senses. So, unang-una, Glory is used as a designation for God Himself. Example dito, Peter refers to God the Father as the majestic glory. sa 2 Peter 2 Peter 1:17. 1:17. We were there when He was given honor and glory by God the Father, when the voice came to Him from the supreme glory saying, "This is my own dear Son with whom I am pleased." Amen. Kaya ikaw kaya ang makarinig nito, Sister Remy. Nakakagulat, no? Na marinig mo sa kanyang ama ang mga ganitong salita. This is my own dear Son. With whom I am I am pleased. pleased. Oh, may the Lord be pleased with us at all times. So, secondly, kapatid, Glory sometimes refers to an internal characteristic, attribute, or a summary of the attributes of God. Ang kalawalitian kung minsan ay tumutukol sa isang panloob na katangian, mga kapatid. Isang buod ng mga katangian ng Diyos. Ang kahulugan ito ay katulad ng pagsasabi ng kalawalatian ay minsan ginagamit bilang isang pang-uri. Yun ang tinatawag nating verb kanina, noun, verb, and adjective. Panguri is adjective. Ang Diyos ay likas na maluwalhati sa kahulugan ng, of course, yung kanyang being, sense of fullness, sufficiency, majesty, beauty, and splendor. Yan po yung mga katangian o attributes ng ating Panginoon. Examples of this sense, ginamit throughout the scripture, yung sa Salmo, the Psalm refers to God as the King of Glory sa Psalm 24 verses 7 to 10. As well, the God of Glory in Psalm 29 verse 29:3. 29 verse 3. Si Stephen, tinawag din niya ang Diyos na the God of Glory in Acts 7 verse 2. You see? And the Apostle Paul prays to the Father of Glory, yung Ephesians 1:17. And so thirdly, the scripture speaks of glory as God's presence. So when we gaze, when we look intensely, you see, tinutuon natin ang ating paningin, ang ating buong pagkatao sa glory of God. We are actually being in the presence of God. Of course, tunay na dakila ang Panginoon. When we seek Him, we can find Him. Hindi ho siya mahirap hanapin. Hindi siya mahirap tawagin. Andoon lamang ang buong puso nating pagnanais na siya po ay makarating tayo sa kanyang banal na presensya. God is always there. You see? Kaya ito pong pangunawa natin sa glory ng Panginoon ay isang mahalagang pag-aaral. You see? Kung di natin matapos, kaya itutuloy natin to next week, mga kapatid, kasi mahabang pag-aaral ito. Bigyan natin talaga ng matamang explanation ito. Kaya binabanggit ng scripture, ang kalwalhatian ng Diyos is being in the presence of God. Tayo kapatid, let us always desire to be in the presence of God. And when you do, you're gonna see His majestic splendor. You're gonna see the beauty of His holiness. Ikaapat, and the Bible often depicts glory as a display of God's attributes. Ika nga, yung kanyang pagkatao. Sa Gospel ni Apostle John, ginamit niya ang salitang glory sa pamamagitan ng pagpe-perform ni Lord Jesus ng mga himala. Sa pagganap ni Lord Jesus sa kanyang mga pagpapagaling, sa pagpunta niya sa iba't ibang mga lugar, sa kanyang mga mission works, nahahayag po ang glory ng ating Panginoon. Kaya ang Ebanghelyo ni San Juan, pag binasa mo kapatid, it's full of the glory of our Lord
Jesus Christ. John 2 verse 11, Jesus performed this miracle in Cana in Galilee. There He revealed His glory. And His disciples believed in Him. Yun, diba, yung sa wedding in Cana, naubos yung alak. Kaya sabi ng Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, naubos na yung alak nila. Hindi ko pa ho oras. And then, anong naganap? Tubig. Jesus turned the water into wine. Mayroon bang napakabigat na pagkilo si Jesus? Wala naman di ba? Nandoon lang ang kanyang pagkilos. Wala na siyang ginawang ibang mga kung ano-anong mga para lang ma-turn yung water into wine. Kaya ano nang namangha ang mga disipulo. So in this situation, Jesus revealed His glory. Kaya ang sarap pag-aralan nitong glory ni Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kayo din pag-aralan din ito on your own. You open your Bible. Kaya makikita natin, Panginoon. Mga kapatid. Mga kapatid, makikita natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. See, the triune God, they are full of glory. They are glorious. Awesome. Talaga po, kamangha-mangha ang ating Panginoon. Kaya alam niyo, marami mga terminong pwede natin gamitin, but really the exact word to describe the glory of God ay panglangit na salita ang talagang kailangan natin. Well, we can use this earthly word to describe them, but truly they are awesome. You see, kaya yung fifth sense ng glory ng God ay talagang ito po ay kapahayagan. Ultimate goal of the display of kung God's sino ang ating Panginoon. Yung aklat ng Exodus at Ezekiel, naku, napakaraming din po rito ng kapahayagan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yun ang kamatayan ni Lazarus Pino mo, nabuhay si Lazarus. Sabi ng kapatid, patay na ho siya, 3 araw na Anong sabi ng Panginoon? Lazarus, come out. Ala, anong nangyari kay Lazarus? Nabuhay na muli. Sino bang pwedeng gumawa niya? Kundi ang ating Panginoon na siyang pinanggagalingan ng tunay na buhay. Kaya mga kapatid, the glory of God is truly awesome. Talaga pong kamangha-mangha ang ating Panginoon. Wala na tayong ibang Diyos na dapat nating hangaan. Wala tayong ibang Diyos na dapat nating sambahin at bigyan natin ng kaluwalhatian, kundi ang ating Diyos Ama sa langit sa persona ng ating Panginoong Hesukristo at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Galangin natin siya, mahalin natin siya, at sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, atin pong bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Mag-aral tayo ng salita ng ating Panginoon. Sundin natin ang mga alituntunin, ang mga pamamaraan, ang lifestyle ng Kingdom of God. Sumaatin ang pagpapala ng Diyos. Sumaatin ang the glorious face of our Lord Jesus Christ to transform us to become more like Christ and guide us in our sanctification process. Ang pang-anim, Tutuloy na lang natin next week, mga kapatid. Marami pa to Marami pa tayong tatalakayin, mga kapatid. At may pagpapatuloy natin yan next week, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Panginoon at tunay na dakila ang Diyos. At bago tayo mag-closing, burihin natin yung mga may birthday. November 1. Sister Nora Lopez. Happy Brother birthday. Gilbert Sebastian. Brother Marlon Niebera. Brother Tony Estrada. Sister Angel Rosilio. Sa inyong lahat, happy birthday. Have a great day. Enjoy your birthday. Happy birthday
birthday! Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Repeats the new song of the week. Acts Acts 4:12, 4:12, composed by Minister Ray Danganan. Ngunit bago nating ilagay yung ating song for the week, we'll close in prayer. Unang-una, Lord, nagpapasalamat po kami sa biyayang pinagkaloob mo upang maipahayag namin ang mga banal mong salita dito sa 2 Corinthians 3:18. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan, mga kapatid. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng
Kalinaw